Ako si Nika, taga Batangas, at simula nang pumasok ako sa kolehiyo sa Lipa City para mag-aral ng edukasyon, ang jeep na Lipa Batangas ang naging pangalawang bahay ko. Tuwing hapon, kapag pauwi na ako, laging siksika ng jeep. May mga estudyante na may daladalang bag, mga nanay na may bitbit na mga pinamili sa palengke, mga lalaki na pagod na ang mga kamay mula sa trabaho, amoy mantika mula sa mga auto repair shop sa gilid ng kalsada. Sanay na akong makisabay sa ingay ng mga usapan, sa kalat ng mga barya sa bulsa, at sa punit-punit na hawakan ng pinto na palaging umiiyak tuwing titigil ang jeep. Isang gabi, pagod na pagod ako at medyo iritado. Suot ko ang light blue na cotton dress na hanggang tuhod lang. Ang tela ay presko at komportable pero may kurba sa baywang para hindi ako magmukhang payat lang, at may manipis na puting cardigan dahil malamig sa gabi. Naka-cream na ballerina flats ako at may suot na manipis na medyas na may napakaliit na polka dots. May suot akong manipis na bracelet, souvenir mula sa San Juan, na halos hindi marinig ang kampanilya tuwing umiinat ako. Ang buhok ko ay nakapuslit sa isang simpleng hair clip, pero may ilang hibla na sinadya kong ilabas para relaxed ang dating. May dala akong maliit na bag na may embroidered na disenyo at isang maliit na bote ng pabango na may halimuyak ng dalandan at vanilla. Ang mga detalye na yan, para sa iba ay maliit na bagay lang, pero para sa akin, sila ang aking shield laban sa gulo ng mundo. Pumasok ako bilang huling pasahero. Ang jeep ay puno na ng mga usapan at tawanan. Sa pinakailalim na upuan, nakasandal sa bintana, nandoon siya. Nakilala ko na siya dati, tahimik, may kontrol sa sarili, suot ang faded na maong at dark gray na t-shirt. Hindi siya kagandahan na pang maga-magazine, pero may kakaibang presensya, yung klase ng mata na kayang ayusin ang gulo sa paligid mo. Sabi nila, nagtatrabaho siya sa isang auto repair shop sa bayan. May mga mantikang bakas sa mga daliri niya na kahit anong hugas ay di nawawala. Amoy bakal at pagod ng araw. Mamaya ko pa malalaman ang pangalan niya, si Carlo. Pero sa gabing iyon, siya lang ang lalaki na may musika sa kanyang telepono, tahimik lang, pero ramdam mo ang bawat nota na parang chewing gum na hinihila. Huminga ako ng malalim, nilingon siya at mahinahong sinabi, "Pasensya na, pwedeng pahinay lang ng konti ang music? Parang exam ang araw ko ngayon. Kailangan ko ng pasensya." Tumingin siya sa akin. Ang mga kayumangging mata niya ay kumislap na parang may ngiti na hindi mo matiyak kung nahihiya o tuwang-tuwa. "Oo naman, sorry, di ko namalayan. Sira yata ang headphones ko." Dinipinsan niya ang screen at unti-unting humina ang tunog. Hindi ko alam kung bakit pero ngumiti ako. Nangyayari nga, lalo na kapag pinakakailangan mo. "Kung gusto mo, bukas ayusin ko," sabi niya habang tumatawa sa sarili. "O susubukan ko." Biglang tumalbog ang jeep sa lubak, muntik na akong matumba. Mabilis niyang inilagay ang palad niya sa poste sa itaas ko, parang gumawa ng invisible barrier para hindi ako mahulog sa mga tao sa paligid. Tumayo akong maayos, tumunog ang bracelet ko, at ang ballerina flats ko ay tahimik na kumikiskis sa goma ng sahig. Narinig ko ang tibok ng puso ko. "Relax lang," mahina niyang sabi. "Nandito lang ako para hindi ka mahulog sa bag ng iba." "Ako ang bodyguard mo pala," biro ko, para hindi halatang nagpapasalamat ako. "May konting lambing yon kaysa pangungutya," sagot niya. "Promise, di kita papagalitan kung hilingin mo ulit na hinaan ng music." Nagtaas ako ng kilay. "Promise. At babalik ko ang pabor mo ng headphones kapag ayos ko na." Naupo kami ng magkatabi. Sa hintuan sa Barangay San Rafael, kalahati ng mga tao sa jeep ay bumaba para bumili ng isaw at turon. Mainit pa ang upuan mula sa mga nakaupo bago kami. Ang araw ay sumisilip sa bintana, nagpapakita ng mga alikabok na sumasayaw na parang metronome sa aming usapan. Ipinakilala niya ang sarili. Si Carlo daw nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi sa repair shop, pero nangangarap na makapag-aral ng mechanical engineering. Ako naman, kwento ko tungkol sa internship ko sa daycare, kung saan tinuturuan ko ang mga bata kung paano hawakan ng lapis bago pa man magsulat ng salita. Madali ang usapan namin, hindi kasing patag ng aspalto, kundi parang kalye na may mga lubak na pinapatawa ka habang naglalakad. Kwento niya ang tungkol sa isang lumang sasakyan na sumabog ng akala ng may-ari ay tapos na ang buhay nito.
Ako naman, tungkol sa isang gurong palaging may pulang lipstick at naniniwalang ang titik A ay parang puso. Kung alam mo lang paano ito tignan, biglang tumingin siya sa tuhod ko. Ang damit ko hindi nakakahiya, pero bahagyang naitaas dahil sa pag-upo, kitang-kita ang disenyo ng maliliit na tuldok sa medyas at ang manipis na lase sa ilalim ng damit na di nakikita ng iba, kundi mga mata lang na maingat. Nakita kong kumislap ang tingin niya, pagkatapos ay ibinalik niya ito sa bintana, parang ayaw lumagpas sa invisible boundary. Gustong-gusto ko ang respeto na yon, kaya parang may init na dumaloy sa dibdib ko. Unti-unting lumubog ang jeep sa dilim ng gabi. Biglang huminto ito sa traffic light. Nang sumirit ulit ang jeep, muntik akong matumba at tumunog ang bracelet ko. Hinawakan niya ang kamay ko gamit ang dalawa niyang kamay. Matibay, may marka ng trabaho, pero mainit. Mag-ingat ka, bumulong siya. Panalo lagi ang bakal laban sa balat. Tapos laban sa cream ko pang araw-araw. Biro ko, pero mas malambing ang boses ko sa inaasahan. Pinakawalan niya ako pero lumapit siya. Hinawakan niya ang ulo ko ng mahinahon. Bumaba kami sa tapat ng post office sa Batangas. Amoy basa na lupa at nilagang sili mula sa bakuran ng kapitbahay. Nawalang ayos ang hair clip ko kaya tinulungan niya akong ayusin ito. "Pwedeng?" tanong niya. Tumango ako. Dahan-dahan niyang inayos ang buhok ko at nang madikit ang mga daliri niya sa batok ko, may dumaloy na kuryente sa katawan ko. Hindi yung malakas, kundi yung tahimik na parang malamig na tsaa na dumadaloy sa loob mo. Narinig ko ang bracelet ko na muling tumunog, na parang kumpirmasyon sa mga salita na hindi pa namin nasabi. Si Nika, ang pangalan ko, tila unang beses niyang marinig at nagustuhan. "Sana kapag sawa ka na sa jeep, libre kita sa isang maliit na kapehan sa tabi ng repair shop," sabi niya. "May kulungan ba doon?" Biro ko. "Wala, puro kuliglig lang." "Ang kuliglig ang pinakamagandang musika," sagot ko. "Sana di mo kalimutan yung headphones mo." "Hindi ako nakakalimot sa mga bagay na kailangang ayusin," ngiti niya. Naghiwalay kami sa kanto ng bahay ko. Siya papunta sa repair shop, ako naman pauwi. Dahan-dahan ang lakad ko para di mauna ang nangiti ko. May alikabok ng jeep sa mga balerina ko at may bagong pakiramdam sa bulsa ko na minsan ang pinakaligtas na lugar sa siksikan na jeep ay ang balikat ng isang estranghero na nag-iingay lang kapag hilingin mo at ang kamay niya kapag nadadapa ka. Pag-uwi, nag-spray ako ng pabango sa unan ko, yung halimuyak ng dalandan at vanilla. Amoy ito ng simula. Iniisip ko ang mga lace sa damit, ang bracelet, at ang maingat na mga daliri niya. Hindi para maging mas maganda, kundi para maalala na minsan ang lambing ay sinasalita sa mga kilos, tela, at tunog ng kuliglig. Bago ako nakatulog, narinig ko sa isip ko ang tanong niya na, "Pwedeng?" At naisip ko na minsan ang pahintulot ay unang maliit na pangako. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na may puting liwanag sa itaas ng Taal Lake, habang ang hangin ay may dalang sariwang amoy ng mga tanim sa palayan sa paligid ng bayan namin sa Lipa. Napili kong magsuot ng light cotton dress na may maliliit na bulaklak, may manipis na straps, at isang lavender cardigan na may tali sa harap na medyo mahina ang kapit, parang akong estudyanteng palaging nahuhulog sa mga maliliit na problema. Nilagay ko ang bracelet ko sa kabilang paa, na para bang sinisimulang baguhin ang rhythm ko ng buhay. Sa buhok ko, naglagay ako ng linen ribbon na dahan-dahang nahulog ang 2 hibla na dumampi sa aking collarbone. Sa bag ko, may notebook para sa klase, maliit na cream na pampahid, at isang panyo na may polka dots, dahil hindi mo alam kung kailan ka lalabasan ng luha o pawis. Bumaba ako sa post office sa bayan at naglakad papunta sa repair shop ni Carlo. Inaasahan kong maririnig ko ang ingay ng kompresor, ang metal na kalansing at sigawan ng mga lalaki sa likod ng bakuran. Pero pagpasok ko, tahimik ang paligid. Ang lilim ng punong mangga sa likod ng repair shop ay malamig at maaliwalas. Sa mesa, may mga guhit ng mantika at mga kakaibang mapa na tila mga isla sa dagat ng aking imahinasyon. Nandoon si Carlo, nakatayo sa tabi ng isang lumang kahoy na bangko, ang mga manggas ng kanyang shirt ay nakaroll up sa siko. Sa mga braso niya, may mga maliliit na gasgas na parang autobiography ng kanyang trabaho, mga marka ng buhay sa bakal at langis. Ngumiti siya sa akin na parang matagal na tayong magkakilala. "May limonada ako, tara," sabi niya habang inaabot ang 2 mataas na baso. Di ako makapangako ng kape mula sa bayan,
Pero ito ang specialty ko. Kasama ba ang kuliglig sa presyo? Tiyak, sagot ko at umupo. Maya-maya ang tali ng cardigan ko ay dahan-dahang bumuka. Parang ayaw sumunod sa akin, parang boyfriend na laging tamad tumulong. Tumingin siya sa tali, tapos kay sa akin. Pwedeng? Tanong niya. Tumango ako. Dahan-dahan niyang inayos ang tali, hindi masyadong hinawakan, pero ramdam mo ang init na naiwan sa bawat galaw. Ang mga kuliglig sa paligid ay parang banda na tumutugtog ng kanilang pinakamalambing na himig para sa amin. Nagkwentuhan kami ng mga maliliit na bagay. Ipinakita niya sa akin ang isang kahon na puno ng mga sirang headphones. Lahat tila nagpunta doon para magpahinga. Kinuha niya ang isang pares ng itim na headphones na may bagong unan sa tenga. Hindi ito bago, pero naayos na, sabi niya. Minsan, yung mga naayos ay mas matatag pa kaysa bago. Subukan mo mamaya pero hindi ngayon. Gusto ko munang marinig mo muna ang kuliglig. Habang nag-uusap, may pumasok na pusa sa bakuran. Isang kulay kalabasa na may puting paa at isang maliit na pilat sa tenga. Nilapitan niya ang ribbon ko sa buhok na gustong gawing laro. Inilagay ko ang tali sa likod ng buhok ko at ang pusa ay humiga sa lilim na parang may-ari. Tawag namin dito ay Roshla, sabi ni Carlo. Ninakaw niya ang isang guwantes ni kuya noong nakaraang linggo. Mula noon, wala nang may lakas na takutin siya. May bodyguard pala kayo? Biro ko. Dumating ako dito na walang pass. Sagot niya na may nangiti. Pero ang pass mo, yung bracelet mo, matibay na tunog na parang kampana ng mga magagandang bagay. Naglakad kami papunta sa ilog, tahimik ang paligid, tanging ang tunog ng mga yapak namin sa alikabok at ang huni ng mga dahon ng puno. Ramdam ko kung paano kumapit ang damit ko sa tuhod sa bawat hangin na dumaan at ang cardigan ko ay bukas at sarado, parang paghinga ng kalikasan. Sa may tabing ilog, may isang kahoy na bangko na tila pinagukit ng panahon. May mga bilog at marka ng mga taon. Umupo kami doon. Kinuha niya ang kanyang maliit na kutsilyo at nagsimulang mag-ukit ng mga maliliit na liko sa kahoy. Walang partikular na layunin kundi para maibsan ang mga kamay niya. Ginawang mas komportable ang damit ko sa pamamagitan ng pag-angat nito ng bahagya, mga 1 pulgada lang, para hindi dumikit sa hita ko. Humuni ang hangin sa manipis na lace ng damit na para bang nag-iingay sa amin na may espesyal na sandali. Tumingin siya sa akin ng may kakaibang ningning sa mata na kahapon ko ring nakita sa jeep at pagkatapos ay ibinalik ang tingin niya sa ilog. Gustong-gusto ko ang paggalang na iyon, ang di paglusot sa mga hangganan. Ngunit pinayagan ko ang bracelet ko na sumilip mula sa ilalim ng damit at muling tumunog ito ng mahinahon, parang sagot sa isang tanong na hindi pa naiisip. Bakit mo pinili ang edukasyon? Tanong niya pagkatapos ng ilang sandali. Dahil kailangan ng respeto ang mga unang letra. Sabi ko, kung may magturo sa'yo kung paano magmahal, matututo ka ring magmahal, sagot ko. Ako naman gusto ko ng mga makina na hindi nagkakasakit, ngiti niya na may halong lungkot. O kahit marunong lang akong mag-ayos ng mga sirang makina. Sa kabilang dako ng bayan, ang mga ulap ay nagsimulang dumilim, may asul na anino na dumadaan sa mga ulap. Unti-unting bumagsak ang mga unang patak ng ulan sa pulseras ko, parang malamig na salamin na kumalat sa balat ko. Sumunod ang isa pa at isa pa. Hindi na nagtanong ang ulan, dumating ito ng walang paalam. Agad niyang inalis ang kanyang shirt sa trabaho at isinilid sa mga balikat ko. Nasa ilalim pa rin ang cardigan ko at ang amoy ng init ng araw ay nanatili. May halong sabon, bakal at tag-init. Para bang nakasuot ako ng araw niya at may katahimikan na dumaloy, parang yakap na hindi nakakasakal. Nagmadali kami papunta sa palengke sa gitna ng bayan kung saan ang mga tolda ay nagtatakip mula sa biglaang ulan. Ang tindera ng turon ay ngumiti sa amin, hinawakan ang pinakamasarap na piraso na may maraming keso. Swerte namin, si Carlo ang nagbayad, hindi ako binigyan ng pagkakataon na kumuha ng barya, kaya ako naman ang naglabas ng panyo at pinunasan ng kamay niya na may mga patak ng ulan at alikabok. Tiningnan niya ako nang parang ako lang ang unang nakapansin sa pagod ng balat niya. Pwedeng? Tanong ko, habang inaalpasan ang mga patak sa pulseras ko. Itatali kita para di ka magtapon ng tubig sa mga gamit mo. Nawala ang tali sa buhok ko, kaya inilagay ko ito at dahan-dahang tinali ang pulsera niya sa kamay. Hindi ko siya napatawa, tumango lang siya at bumulong, "Salamat!" Biglang tumigil ang ulan ng kasing bilis ng pagdating nito. Sumilay ang araw sa dulo ng palengke.
At ang mga patak sa kalsada ay kumislap na parang mga barya. Sa isang stall, may mga medyas at manipis na medyas na may label na fine mesh, champagne color. Nilaro ko ito at dali-daling naging buhay ang tindera. Maganda ang mga ito para sa sayaw, sabi niya, at hindi madaling mapunit. Sabi ko, sayaw tayo sa jeep, at napangiti si Carlo. Ang mga mata niya ay muling kumislap sa isang biro na nagpapainit ng gabi. Napahiya ako pero binili ko ang medyas. Hindi para sumayaw, kundi para tandaan na minsan, ang pinakamahinang tela ang may pinakamatibay na tapang. Pagdating ng gabi, bumalik kami sa bakuran ng repair shop. Tahimik na lilim ng gabi ang bumalot, parang dasal bago matulog. Si Rosla, ang pusa, ay umakyat sa mesa at nabangga ang mga gamit. Maingat na inayos ni Carlo isa-isa, walang pagmamadali. Sa unang pagkakataon, nakita ko kung gaano kaingat ang mga kamay ng isang mekaniko. Ang mga kuko niya ay may mga madilim na kalahating buwan na marka ng mantika, ngunit ang kilos ay parang ng buwan, banayad at mahinahon. Umupo ako sa tabi niya. Inilagay niya ang headphones sa palad ko, hindi bilang regalo, kundi bilang pangakong magkikita pa kami muli. Dahan-dahan niyang tinanggal ang dahon na nakasabit sa sleeve ng cardigan ko, parang tinatanggal ang selyo ng isang lihim. Sabay kaming huminga sa iisang ritmo, habang ang mga kuliglig ay patuloy na tumutugtog ng walang tigil. Para bang gusto nilang maging background sa pag-uusap na hindi pa namin kayang simulan. Kung may practice ka bukas, sabi niya ng mahina, hihintayin kita sa hintuan, dadalhin kita sa isang lugar sa bukang liwayway. Dito, amoy pine ang hangin at may mga bangkong bato na nagtatago ng mga lihim. Tumingin ako sa kanya at nagtaas ng kilay tungkol sa headphones. Nandyan na sila sa bulsa ko, pero muna, tahimik muna. Umalis ako nang basa ang mga kalye, amoy inihaw na balat ng mais at hinog na kamatis sa paligid. Ang mga ballerina flats ko ay nag-iwan ng maliliit na bakas sa aspalto. Ang bracelet ko ay sumabay sa bawat hakbang. Sa tapat ng repair shop, tumingin ako pabalik. Nandoon si Carlo, nakatayo sa lilim, kumakaway ng walang mga pangakong higit pa sa kaya namin. Sa bahay, itinago ko ang bagong medyas sa ilalim ng aking mga sweater. Hindi dahil nahihiya ako, kundi dahil ang ilang tapang ay dapat dalhin bilang lihim, hindi nakikita, pero may malinaw na himig. Pinahid ko ang mga pulso ko ng cream na amoy manzanilla at sabon, alaala ng aking lola. Bago matulog, inisip ko ang mga maingat niyang kamay, ang paraan ng pagtali niya sa ribon ng cardigan ko, na parang pagtali ng isang kwento para hindi matanggal kapag dumaan ang hangin. Nang gabing iyon, nanaginip ako ng mabilis na ilog, madilim at malinaw, na may mga bato na tila mga upuan para sa mga taong hindi ko makita ang mukha, kundi ang mga kamay lang. May mga nagsusulat, may mga nagtatagpo, at may isang bracelet na tumutunog na parang tanong, pahintulot? Pwedeng? Nagising akong may ngiti, matatag na parang bato, at banayad na parang dahon ng ubas. Kinabukasan, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at bumulong, huwag magmadali. Pero nang itali ko ang ribbon ng cardigan, unang subok ay naging tama, parang palatandaan na bukas ay may mga bangkong bato, amoy pine, at tahimik na pag-usap ng dalawa. Maaliwalas ang umaga sa bayan namin sa Lipa, may halimuyak ng pine resin na pumapasok hanggang sa kwarto ko. Naka-light beige akong dress na may mga butones mula sa kwelyo hanggang tuhod, simple pero elegante. Ang tela ay manipis, linen, at sa bawat galaw ay yakap-yakap ang katawan ko na parang may kausap na lihim. Sa paa ko, brown sandals na may manipis na strap, at sa buhok ko may gintong hairpin na hugis dahon na parang paalala ng mga puno sa paligid. Sa bag ko, maliit na bote ng tubig at notebook lang ang laman. Ang bracelet ko ay muling tumunog sa bawat hakbang, parang may gustong sabihin. Naghintay si Carlo sa akin sa repair shop gamit ang kanyang lumang Skoda. Ang mga upuan nito ay may tunog na singsigaw ng mga lumang kwento tuwing umuupo ka. Ngumiti siya nang makita ako at sinabi, parang araw na nagdesisyong magbihis ng araw. Ako naman, nagbiro, at ikaw yata ang taong na late sa repair shop mo. Pwede pa yan, di ba? Mas importante ang kuliglig at mga pino, sagot niya habang pinapasok ako sa sasakyan. Tahimik ang daan papuntang bundok, ang mga liko ay parang duyan na hinihipo ang dress ko sa tuhod habang ako ay nakaupo sa tabi niya. Hawak ko ang notebook ko at ang bracelet ay patuloy na tumutunog sa bawat liko.
Tumingin ako sa kanya, nakatuon siya sa kalsada pero ang mga mata niya ay kumikislap sa salamin ng bintana. Huminto kami sa isang lugar na may mga bato na pinagdugtong-dugtong at mga matatayog na pine na parang bantayog ng kagubatan. Amoy resina at malamig ang hangin. Tumambay kami sa isang bangko na yari sa bato na may mga batik ng lumang panahon. Dinala ni Carlo ang isang termo at ibinuhos ang tsaa na mainit at may halimuyak ng luya. Dito, ang mga tao ay nagkukuwento ng mga lihim, mahina niyang sabi. Tumingin ako sa paligid at narinig ko ang hangin na nagdadala ng mga kwento ng mga puno. Naririnig mo ba kung paano nagsasalita ang hangin? Tanong ko. Lumapit siya ng kaunti, parang ayaw takutin ang katahimikan. Nakatingin siya sa bracelet ko na tumutunog at ngumiti. Parang ito ang nagtatakda ng ritmo. Tanggalin mo ba yan? Titigil ba ang tunog? Tanong ko habang inaangat ang paa ko ng bahagya. Tumunog muli ang bracelet ko bilang sagot. May mga bagay na tumutunog kahit nakatago, sabi ko. Lumapit kami, ang mga tuhod namin ay dahan-dahang nagdikit, ang sandal ko ay nahulog sa lupa. Pinulot ito ni Carlo at maingat na ibinalik sa paa ko. Ang mga daliri niya ay tumigil sandali sa paa ko, parang sinusuri kung matatag ba ako. Napangiti ako habang nililingon ang mga punong pumapaligid para itago ang pulso ng puso ko. Alam mo, minsan mahirap magsalita, pero sayo dumadaloy ang mga salita ng kusa, sabi ko. Ibinaba niya ang tasa sa lupa, umikot, at dahan-dahang hinawakan ang buhok ko. Bumagsak ang gintong hairpin sa balikat ko at ang mga daliri niya ay dumampi sa leeg ko. Hindi ito bastos, parang gustong tiyakin na tama pa rin ang tibok ng puso ko. Napangiti ako kahit na ang mga pisngi ko ay mainit na mainit. Pinalakas ng hangin ang dress ko na dumikit sa mga hita ko. Dahan-dahan niyang inalis ang isang hibla ng buhok sa mukha ko at tumingin ng diretso sa mga mata ko. Sa pagitan namin ay nanatili ang isang tanong na hindi nasabi ng malakas. Ibaba ko ang ulo, ngunit muling itinaas. Pwedeng? Bulong niya. Hindi ko nilapatan ng sagot. Pumikit lang ako at naramdaman kung paano dumampi ang mga labi niya sa akin. Unang may pag-aalinlangan, pagkatapos ay mas matapang. Parang isang pangakong tahimik na binigkas sa pamamagitan ng halik. Nagtali ang mga daliri niya sa akin at biglang tumunog ng malakas ang bracelet ko, parang sinasabi nito na may bago ng ritmo. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat, ang ingay ng ilog, ang amoy ng resina, pati ang notebook ko na nahulog sa damuhan. Kami lang ang naroroon, nakaupo sa malamig na bangko ng bato, may mga pusong nagsisimulang matuto kung paano magmahal nang hindi gumagamit ng salita. Pagkatapos naming humiwalay, niyakap niya ako ng mahigpit at bumulong sa buhok ko. Nika, di ko alam kung ano ang mangyayari pero ayokong matapos ito. Ako'y sumagot, inilapag ang ulo ko sa balikat niya. Habang nakaupo kami, nakakita ako ng anino sa kabilang gilid ng landas. Isang taong nakamasid sa amin mula sa dilim ng mga puno. Mabilis itong nawala, ngunit nag-iwan ng malamig na pakiramdam sa likod ng aking leeg. Sinubukan kong huwag pansinin ito, pero ang bracelet ko ay tumunog muli, parang babala. Kinabukasan, nagising ako na parang tumutunog pa rin ang bracelet ko kahit wala na ito sa paa. Nanaginip ako ng malamig na bato, ng mga mata ni Carlo, at ng anino na tila nakamasid mula sa gubat. Hindi ko alam kung totoo ba yon o guni-guni lang, ngunit ang kaba ay di nawawala. Nagbihis ako ng dark green na dress na malambot ang tela, hugot sa baywang at bahagyang bumuka sa ibaba. May manipis akong brown leather belt, brown na maliit na takong, at ang buhok ko ay nakatali sa mataas na bun na may silver hairpin. Mukha akong mas matanda at seryoso, parang gusto kong ipakita ang aking lakas. Sa sarili ko or sa hindi nakikitang tagamasid, hindi ko tiyak. Nagkita kami ni Carlo sa hintuan sa gabi. Naka-faded jeans pa rin siya, pero may bagong dark blue na shirt. Ang manggas ay nakaroll hanggang siko. May dalang lumang gitara na may gasgas ng panahon. Akala ko mekaniko ka, hindi musikero, biro ko. Alam mo, minsan ang mga tornilyo ay kumakanta rin kung alam mo lang paano paikutin. Ngiti niya. Naglakad kami papuntang ilog sa gilid ng lipa. Mahinang umuulan, ang buwan ay sumisilip sa likod ng mga ulap at ang mga alitaptap ay kumikislap sa damuhan. Umupo kami sa tabing ilog. Ang tubig ay bumubulong na parang malayong kwentuhan. Sinimulan niyang ayusin ang mga kwerdas ng gitara at tumugtog ng simpleng melodiya.
Ang puso ko ay sumasabay sa bawat nota. Nang tumingin ako sa kanya, napansin ko ulit ang anino sa malayo, isang silweta na dahan-dahang gumagalaw sa landas. "Nakita mo ba?" Bumulong ako. "Anong?" Sagot niya. "May sumusunod sa atin, sa pagitan ng mga puno." Isinara ni Carlo ang gitara at tumingin ng mabuti, pero nang mamatay ang mga alitaptap, wala na siyang nakita. "Siguro isang taga-baryo lang," sabi niya, para lang ako paginhawahin. "O siguro mangingisda," dagdag niya. Pero alam kong hindi ito aksidente. Ang tunog ng bracelet ko ay mas matalim kaysa dati. Umupo siya ulit at inilagay ang kamay niya sa akin. Mainit, mabigat, parang proteksyon. "Hawak ko ang lahat para di ka mapahamak," sabi niya. "Alam ko," mahina akong sagot. "Bakit ba ganito pa rin ang kaba ko?" Tanong ko habang sinusubukang kalmahin ang sarili. Tinanggal ko ang takong at nilubog ang mga paa ko sa malamig na tubig. Ang agos ay dumadaloy sa pagitan ng mga daliri ko na parang sutla. Tinanggal din niya ang sapatos niya at dahan-dahang hinawakan ang paa ko. Isang simpleng kilos pero sobrang intimate na nagpaiinit sa buong katawan ko. "Tumunog ang bracelet mo kahit basa na ang paa mo," ngiti niya. Parang alam niya na kailangan niyang bantayan ang ating lihim, sagot ko. Naupo kami roon, nakaluhod sa tubig, magkadikit, hanggang sa maramdaman kong dahan-dahan niyang hinaplos ang tuhod ko. Hindi bastos, kundi parang natatakot na mawala ang mahika kung sobra ang lakas ng paghawak. Ngumiti ako, inilapag ang ulo ko sa balikat niya, at doon ko nakita muli ang mata ng tagamasid. Hindi na anino lang, may malinaw na kilos. May isang tao sa tulay sa ibabaw ng ilog na nakamasid sa amin. Tibok ng puso ko ay tumigil sandali. Napansin ito ni Carlo at biglang tumayo, pero ang silweta ay nawala sa dilim. Hindi ito aksidente, seryoso ang boses niya, wala ang palaging ngiti. "Sino kaya ang sumusubaybay sa atin?" Bulong ko. Hindi siya sumagot. Niyakap lang niya ako ng mas mahigpit at bumulong, "Bukas malalaman natin, pangako." Sa pag-uwi tahimik kami. Sa bawat hindi matatag na hakbang ko, tumutunog ang bracelet ko na parang paalala, "Hindi ka nag-iisa, pero mag-ingat ka." Pagpasok ko sa bahay, tinanggal ko ang dress at naiwan lang ang bracelet ko sa paa. Tumingin ako sa salamin at nagtaka, laging ba may ibang mata sa dilim ang pag-ibig? Sa lipa nagsimula ang umaga na may mabibigat na ulap na gumagapang sa mga tuktok ng bundok Malipunyo. Tinali ko ang buhok ko sa isang mahabang braids na bumagsak sa balikat at sinuot ang light gray na dress na may delicate lace sleeves, banayad pero matibay, parang pananggal laban sa takot. Nakaitim akong maliit na takong at may mga mahabang hikaw na kumikislap sa bawat galaw. Patuloy ang tunog ng bracelet sa bawat kilos ko, parang alam nitong may babala sa araw na ito. Dumating si Carlo sa lumang Skoda na may seryosong mukha, wala ang dating kasiyahan. "Nika, kailangan kitang dalhin sa isang lugar," sabi niya. "Saan?" tanong ko. "Malalaman mo rin, basta maniwala ka lang." Tahimik kaming nagbiyahe papalayo sa bayan. Sa daan dumaan kami sa makipot na gubat kung saan ang mga puno ay nakayuko na parang mga anino. Huminto si Carlo sa isang lumang bato at malamig na poso. Ang tubig ay dumadaloy na parang puso. "Dito ko nakita ang taong sumusubaybay sa atin," mahina niyang sabi. Nakilala ko siya. Isang dating kasama sa repair shop, si Tonyo. May mga problema siya at parang iniisip na ako ang dahilan kung bakit di na siya kasama sa trabaho. "Dahil ba sa akin?" Bulong ko. "Hindi, dahil sa inggit," sagot niya. "Pero di ko gusto na matakot ka," dagdag niya. Biglang may ingay sa mga palumpong. Tumunog ng malakas ang bracelet ko na parang pinukpok ng martilyo. Lumabas si Tonyo mula sa anino. Matangkad, may itim na sombrero at malupit na tingin. "Carlo, palagi mong kinukuha ang di sayo." Madilim ang kanyang boses. Nakatitig siya sa akin. Tumibok ng malakas ang puso ko pero nanatili akong matatag. Bahagyang inangat ko ang damit ko para ipakita ang bracelet ko na tumutunog bilang sagot. Tumayo si Carlo sa harap ko pero nilapitan siya ni Tonyo. Napuno ng tensyon ang hangin, parang kuryente na matitikman mo. "Babae siya, huwag mo siyang isali sa gulo mo," sabi ni Carlo ng mahigpit. Lumapit si Tonyo. Biglang bumuhos ang ulan na parang hinati ng kalangitan ang eksena sa dalawa. Dumikit ang damit ko sa katawan, ang mga daliri ko ay lumubog sa tela. Patuloy na tumunog ang bracelet ko sa bawat galaw ko.
Hawakan ni Carlo ang kamay ko ng nanginginig pero matatag. Lumapit si Tonyo pero biglang lumabas si Roshla, ang pusa, na sumisigaw at tumatahol sa kanya. Para saglit na bawasan ang tensyon, umurong si Tonyo na parang natakot hindi sa amin, kundi sa isang mas malakas na puwersa. Hindi ito ang katapusan. Bumanat siya bago mawala sa gubat. Iniwan kaming basang lambot na parang ulan, mga bato sa sapatos, at mga pusong tumitibok na parang tambol. Niyakap ni Carlo ako ng mahigpit, hindi inisip ang mga mata na nagmamasid. Hinalikan niya ang noo ko, at ramdam ko ang mga luha ko na halo sa ulan. Hindi papayag si Nika na may hahati sa amin. Matatag ang mga salita niya, pero may takot na nakatago. Carlo, bumulong ako, kung nagsimula na ito, paano natin hihinto? Tumunog muli ang bracelet ko, hindi masaya, kundi mabigat, na parang babala ng unos na paparating. Tumingin ako sa gubat. Parang nagdikit-dikit ang mga anino at pinipilit akong maramdaman na ito ay simula pa lang. Pasok kami sa Skoda ni Carlo, basang-basa mula ulo hanggang paa. Ang amoy ng ulan na sumasama sa amoy ng langis sa loob ng sasakyan ay parang kakaibang halo ng buhay at panganib. Nakatingin siya sa akin, ang mga mata niya ay madilim, seryoso, hindi tulad ng dati. Parang may daladalang mabigat na pasanin. Ako naman, nararamdaman ko ang malamig ng hangin na humahaplos sa basang balat ko sa ilalim ng manipis na damit. Hindi pa tapos si Tonyo, bulong niya, habang inaabot ang isang lumang hanay ng mga susi mula sa dashboard. May mga bagay na di mo pwedeng iwanan kapag nagsimula na. Habang nagmamaneho siya palabas ng bayan, napansin ko ang bracelet ko na patuloy na tumutunog, parang alarm clock na ayaw pa ring magpahinga. Napangiti ako ng bahagya, parang sinasabi nito, Nika, andito ako, di kita iiwan. Tumigil kami sa isang maliit na kapehan sa gilid ng kalsada, isang lumang bahay na gawa sa kahoy at may mga bintanang yari sa kapis. Ang ilaw sa loob ay malambot, nagmumukha itong isang lihim na paraiso sa gitna ng ulan at dilim. Pumasok kami at agad na napansin ko ang mga matang sumusubaybay sa amin mula sa bawat sulok, mga kalalakihan na may mga maskara ng pagkabagot pero may halong tensyon. Ang kapehan ay parang isang entablado ng mga lihim na usapan at nakatagong galit. Umupo kami sa isang sulok at habang iniinom namin ang mainit na kape, sinabi niya, "Dito nagsimula ang lahat, dito rin tayo maghahanap ng sagot." Napailing ako habang pinagmamasdan ko ang paligid, ang mga anino, ang mga ngiti na di totoo, ang mga kamay na may hawak na mga kutsara na parang armas. Biglang may pumasok na isang lalaki, medyo matangkad, nakaitim na jacket, at may suot na sombrero na tumatakip sa mukha. Tumigil siya sa harap namin, ang mga mata niya ay parang naglalagablab sa dilim. "Carlo," mahina pero matapang ang boses niya, "hindi mo pwedeng takasan ang nakaraan." Tumango siya, pero ang mga mata niya ay tila nagpapakita ng desisyon na di na mababago. Naramdaman ko ang kamay ni Carlo na mahigpit na humawak sa akin, parang nagsasabi na, "Huwag kang susuko." "Anong gusto mo, Tio?" tanong niya, ngunit ang boses niya ay may bahid ng pangamba. "Sagot mo ang mga tanong ko," sagot ng lalaki, "at alamin mo kung sino talaga ang kasama mo." Napatingin ako sa lalaki at sa isang saglit, nakita ko ang isang kilalang mukha, isang dating kaibigan ni Carlo na nawala sa buhay niya nang hindi maipaliwanag. Ang tensyon sa pagitan nila ay parang apoy na handang sumabog anumang sandali. Ngunit bago pa man magsimula ang kanilang usapan, bumukas ang pinto ng kapehan at pumasok ang isang babae. Isang babaeng may mahabang itim na buhok, suot ang pulang baro at maong na pantalon. Ang kanyang mga mata ay malamlam pero puno ng determinasyon. Tumigil siya sa gitna ng kapehan, tinitingnan kami na parang may daladalang lihim na pumatay sa katahimikan. "Siya ang dahilan ng lahat," sabi niya sa mahinang tinig, "at hindi niyo pa alam ang buong kwento." Napatingin kami sa isa't isa, ang mga mata ni Carlo ay kumislap na parang nagbabala. Ang babae ay lumapit sa aming mesa, dahan-dahang inilagay ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng lamesa. "Buksan niyo ito kapag handa na kayo malaman ang katotohanan," sabi niya. Hindi ko maalis ang pakiramdam na may isang bagay na nagbabago sa aming buhay, isang lihim na magpapabago sa lahat ng alam namin. Tumunog ang bracelet ko ng malakas, parang sigaw sa dilim. Ang gabi ay hindi na magiging pareho.
At sa likod ng bawat ngiti at halakhak sa kapehan, may mga matang nagbabantay, naghihintay ng tamang sandali para umatake. Ngunit sino ba talaga ang babae na ito? At ano ang laman ng kahon na dala niya? Ang sagot tila nakatago sa dilim ng gabing yon, isang misteryong kailangang tuklasin sa susunod na kabanata. Pasok kami sa lumang bahay ni Aling Maring, ang kapitbahay namin sa Lipa na kilala sa kanyang mga kwento ng kababalaghan at tsismis na kasing tamis ng turon. Ang bahay ay gawa sa kahoy at may mga bintanang may kapis na kusanang kumikislap sa liwanag ng lampara. Suot ko ang aking dark green na dress na medyo maluwang na may manipis na sintas sa baywang at ang brown leather belt na bumabalot ng mahigpit. Naka-brown na maliit na takong ako at ang buhok ko ay nakasabit sa isang mataas na bun na may silver hairpin parang handang-handa sa anumang mangyayari. Ang bracelet ko ay patuloy na tumutunog, parang orasan na nagbabadya ng oras ng pagbabago. Nasa loob kami ni Carlo, kasama ang babae na may pulang baro at maong na pantalon. Siya si Mara, isang matagal ng kaibigan ni Carlo na may lihim na hindi pa niya nais sabihin. Dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na kahon na inilagay niya sa mesa at sa loob nito ay may mga lumang litrato, sulat at isang maliit na susi na kinislap sa ilaw. Ano ito? Tanong ko, hawak ang isa sa mga litrato. Nakita ko si Carlo sa larawan, kasama si Tonyo, ngunit may kakaibang ekspresyon. Parang may tinatago. Mga alaala, sagot ni Mara, mga bagay na hindi ko gustong bumangon, pero kailangan na. Tumigil si Carlo sa paghinga at ang mga mata niya ay nagmistulang salamin ng nakaraan na matagal nang tinatago. Si Tonyo, hindi lang basta kaibigan o kaaway, paliwanag niya. May mga bagay siya na hindi mo alam, mga lihim na nagbabantang sirain ang lahat ng mahal natin. Ang kwentuhan ay parang pelikula, may eksenang puno ng tensyon, galit, at lungkot. Habang pinagmamasdan ko ang bracelet ko, tumunog ito ng may bahid ng pangamba, parang nagsasabi, "Mag-ingat, Nika." Biglang tumunog ang pinto ng bahay at pumasok si Aling Maring, dala ang isang lumang kahon na puno ng mga dokumento at sulat. "Ito ang mga sagot na hinahanap ninyo," sabi niya habang inilalagay ang kahon sa mesa. Bumukas kami ng mga dokumento at natuklasan ang mga lihim tungkol sa mga taong nasa likod ng repair shop, ang mga tagong galit, at ang mga pangyayaring nagbago ng buhay nila. Habang binabasa namin, napansin ko ang bracelet ko na tumutunog ng mabilis, parang may gustong ipabatid. "Tila hindi lang ito tungkol sa atin," sabi ni Carlo. "May mga puwersa na mas malaki kaysa sa aming inakala." Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko at ang lamig ng gabi na unti-unting pumapasok sa bahay. Ngunit sa gitna ng mga lihim at takot, may isang bagay na bumabalik. Ang pag-asa na kahit anong unos ang dumaan, may liwanag na magbibigay daan. Nagkatinginan kami ni Carlo, ang bracelet ko ay tumunog ng malakas na parang sigaw ng puso. "Handa na ba tayo?" tanong niya. Tumango ako, kahit na ang puso ko ay puno ng kaba at pag-aalinlangan. Sa labas ng bahay, ang hangin ay humahaplos ng dahan-dahan, at ang mga bituin ay parang mga matang nagbabantay. Ngunit may isang anino sa gilid ng kalsada, tahimik at matiyagang nagmamasid. Ang kwento ay hindi pa tapos, at sa bawat tunog ng bracelet, ang misteryo ay lalong lumalalim. Ano kaya ang susunod na hakbang namin? At sino ba talaga ang nasa likod ng mga lihim na ito? Ang sagot ay naghihintay sa susunod na kabanata. Sa umaga, ang sikat ng araw ay banayad na sumilip sa mga bubong ng bahay namin sa Lipa. Suot ko ang puting blouse na may maliliit na burda sa kwelyo at isang maong na palda na bahagyang naglalaro sa bawat hakbang ko. Naka-flat brown na sandals ako at ang buhok ko ay nakatali sa isang mababang ponytail na may simpleng ribbon. Ang bracelet ko ay tahimik sa unang minuto, ngunit nang unti-unti akong lumakad palabas ng bahay, nagsimulang tumunog ng malumanay na parang paalala na hindi ako nag-iisa. Naglakad ako papunta sa palengke upang bumili ng mga sangkap para sa hapunan. Sa daan, nakasalubong ko si Aling Celia, isang matandang tindera ng gulay na kilala sa kanyang masarap na kwento at mga kapilyuhan. "Nika, anak, bakit parang may dalang bagabag ang mga mata mo?" tanong niya habang tinutulungan akong piliin ang mga pinakamagagandang gulay. "May mga nangyayari lang po, Aling Celia," sagot ko na may bahagyang ngiti. Alam ko yan. Minsan, ang puso ang may pinakamaraming sikreto," sagot niya habang pinipili ang mga talong at kalabasa.
Habang naglalakad ako pabalik, naramdaman ko ang bigat ng bracelet ko na parang may gustong sabihin. Sa likod ng palengke, may isang lalaki na nakakamay sa bulsa, nakatingin sa akin ng matagal. Nang magkatinginan kami, mabilis siyang lumiko at naglaho sa mga kalye. Pumunta ako sa repair shop ni Carlo upang kumustahin siya. Nakita ko siyang abala sa pag-aayos ng makina. Ang mga kamay niya ay puno ng langis at gas-gas, ngunit ang mga mata niya ay may pag-asa pa rin. Suot niya ang usual niyang faded jeans at isang puting t-shirt na bahagyang basa sa pawis. "Kamusta?" tanong ko habang inaabot ang dala kong kape. Ngumiti siya at tinanggap ang kape. "Salamat, Nika. Ang dami pa nating kailangang ayusin. Hindi lang makina, pati ang buhay." Nagkwentuhan kami tungkol sa mga nangyari sa kapehan at sa mga lihim na unti-unting lumalabas. Naramdaman kong mas malapit kami ngayon, hindi lang bilang magkaibigan, kundi bilang mga taong may pinagdaanang pareho. Biglang may tumunog sa cellphone niya, isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. "Mag-ingat kayo, hindi pa tapos ang laban." Nagtinginan kami ni Carlo, at ang bracelet ko ay tumunog ng mabilis, parang paalala na may paparating pa ring panganib. "Hindi tayo pwedeng magpadala sa takot," sabi niya habang pinipisil ang kamay ko. "Pero paano kung ang panganib ay nasa loob mismo ng ating mga puso?" Tanong ko na may halong takot at pag-asa. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay, naramdaman ko ang hangin na humahaplos sa balat ko, dala ang mga kwento ng nakaraan at mga pangarap para sa hinaharap. Sa likod ng bawat sulok, may mga matang nagmamasid, hindi lang sa amin, kundi pati sa mga lihim na gustong ilantad. At sa bawat tunog ng bracelet ko, alam kong may mga hakbang pa kaming kailangang gawin upang matuklasan ang buong katotohanan. Ngunit sa araw na iyon, ang tanging sigurado ay ang paglalakbay namin ay nagsisimula pa lamang. Malamig ang simoy ng hangin nang pumasok ako sa maliit na kapihan sa kanto ng bayan namin sa Lipa. Suot ko ang puting blouse na may maliliit na burda sa kwelyo at isang maong na palda na bahagyang naglalaro sa bawat hakbang ko. Naka-flat brown na sandals ako at ang buhok ko ay nakatali sa isang mababang ponytail na may simpleng ribbon. Ang bracelet ko ay tahimik sa unang minuto, ngunit nang unti-unti akong lumakad palabas ng bahay, nagsimulang tumunog ng malumanay na parang paalala na hindi ako nag-iisa. Pumasok ako sa kapihan at agad akong sinalubong ng amoy ng kape at usapan ng mga tao. Sa isang sulok, nakita ko si Carlo na abala sa pag-aayos ng maliit na makina. Ang mga kamay niya ay puno ng mantika at gasgas, ngunit ang mga mata niya ay may ningning ng pag-asa. Suot niya ang usual niyang faded jeans at puting t-shirt na bahagyang basa sa pawis. Ngumiti siya nang makita ako. "Nika, salamat sa pagpunta," sabi niya habang tinatanggap ang inumin na dinadala ko. Habang umiinom kami ng kape, napansin ko ang mga matang nakakatingin sa amin mula sa iba't ibang sulok ng kapihan, mga mata na puno ng pagtataka at pagtatanggol, parang may mga lihim na gustong ipagtanggol. Biglang tumunog ang cellphone ni Carlo. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. "Mag-ingat kayo, hindi pa tapos ang laban." Nagtinginan kami ni Carlo, at ang bracelet ko ay tumunog ng mabilis, parang paalala na may paparating pa ring panganib. "Hindi tayo pwedeng magpadala sa takot," sabi niya habang pinipisil ang kamay ko. "Pero paano kung ang panganib ay nasa loob mismo ng ating mga puso?" Tanong ko na may halong takot at pag-asa. Habang naglalakad kami palabas ng kapihan, naramdaman ko ang malamig na hangin na humahaplos sa balat ko, dala ang mga kwento ng nakaraan at mga pangarap para sa hinaharap. Sa likod ng bawat sulok, may mga matang nagmamasid, hindi lang sa amin, kundi pati sa mga lihim na gustong ilantad. At sa bawat tunog ng bracelet ko, alam kong may mga hakbang pa kaming kailangang gawin upang matuklasan ang buong katotohanan. Ngunit sa araw na iyon, ang tanging sigurado ay ang paglalakbay namin ay nagsisimula pa lamang. Pasok kami sa lumang bahay ni Aling Maring, ang kapitbahay namin sa Lipa na kilala sa kanyang mga kwento ng kababalaghan at tsismis na kasing tamis ng turon. Ang bahay ay gawa sa kahoy at may mga bintanang may kapis na kusa nang kumikislap sa liwanag ng lampara. Suot ko ang aking dark green na dress na medyo maluwang, na may manipis na sintas sa baywang, at ang brown leather belt na bumabalot ng mahigpit. Naka-brown na maliit na takong ako, at ang buhok ko ay nakasabit sa isang mataas na bon na may silver hairpin, parang handang-handa sa anumang mangyayari. Ang bracelet ko ay patuloy na tumunog, parang orasan na nagbabadya ng oras ng pagbabago.
Nasa loob kami ni Carlo, kasama ang babae na may pulang baro at maong na pantalon. Siya si Mara, isang matagal ng kaibigan ni Carlo na may lihim na hindi pa niya nais sabihin. Dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na kahon na inilagay niya sa mesa, at sa loob nito ay may mga lumang litrato, sulat, at isang maliit na susi na kinislap sa ilaw. Ano ito? Tanong ko, hawak ang isa sa mga litrato. Nakita ko si Carlo sa larawan, kasama si Tonyo, ngunit may kakaibang ekspresyon, parang may tinatago. Mga alaala, sagot ni Mara, mga bagay na hindi ko gustong bumangon, pero kailangan na. Tumigil si Carlo sa paghinga, at ang mga mata niya ay nagmistulang salamin ng nakaraan na matagal nang tinatago. Si Tonyo, hindi lang basta kaibigan o kaaway, paliwanag niya. May mga bagay siya na hindi mo alam, mga lihim na nagbabantang sirain ang lahat ng mahal natin. Ang kwentuhan ay parang pelikula, may eksenang puno ng tensyon, galit at lungkot. Habang pinagmamasdan ko ang bracelet ko, tumunog ito ng may bahid ng pangamba, parang nagsasabi, "Mag-ingat, Nika." Biglang tumunog ang pinto ng bahay at pumasok si Aling Maring, dala ang isang lumang kahon na puno ng mga dokumento at sulat. "Ito ang mga sagot na hinahanap ninyo," sabi niya, habang inilalagay ang kahon sa mesa. Bumukas kami ng mga dokumento at natuklasan ang mga lihim tungkol sa mga taong nasa likod ng repair shop, ang mga tagong galit, at ang mga pangyayaring nagbago ng buhay nila. Habang binabasa namin, napansin ko ang bracelet ko na tumutunog ng mabilis, parang may gustong ipabatid. "Tila hindi lang ito tungkol sa atin," sabi ni Carlo. "May mga puwersa na mas malaki kaysa sa aming inakala." Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko at ang lamig ng gabi na unti-unting pumapasok sa bahay. Ngunit sa gitna ng mga lihim at takot, may isang bagay na bumabalik. Ang pag-asa na kahit anong unos ang dumaan, may liwanag na magbibigay daan. Nagkatinginan kami ni Carlo, ang bracelet ko ay tumunog ng malakas na parang sigaw ng puso. "Handa na ba tayo?" tanong niya. Tumango ako, kahit na ang puso ko ay puno ng kaba at pag-aalinlangan. Sa labas ng bahay, ang hangin ay humahaplos ng dahan-dahan, at ang mga bituin ay parang mga matang nagbabantay. Ngunit may isang anino sa gilid ng kalsada, tahimik at matiyagang nagmamasid. Ang kwento ay hindi pa tapos, at sa bawat tunog ng bracelet, ang misteryo ay lalong lumalalim. Ano kaya ang susunod na hakbang namin? At sino ba talaga ang nasa likod ng mga lihim na ito? Ang sagot ay naghihintay sa susunod na kabanata. Humahaplos ang malamig na hangin sa mukha ko habang naglalakad kami ni Carlo sa tabi ng ilog sa bayan namin sa Lipa. Suot ko ang puting dress na may mga maliliit na bulaklak at manipis na straps na dahan-dahang sumasayaw sa bawat galaw ng hangin. Naka-brown na sandals ako at ang buhok ko ay nakatali sa simpleng braid na bumabagsak sa balikat. Ang bracelet ko ay tahimik sa simula, ngunit unti-unti itong tumunog, parang paalala na may mga lihim na kailangang tuklasin. Umupo kami sa isang lumang bato na bangko sa tabi ng ilog habang ang mga dahon ng mga puno ay naglalagas sa paligid, sumasabay sa malamyos na huni ng kuliglig. Inilabas ni Carlo ang kanyang gitara at sinimulang tugtugin ang isang malumanay na tugtugin na parabang sinasalamin ang mga damdamin namin. Habang nakikinig, napansin kong may mga matang sumusulyap sa amin mula sa dilim ng mga puno, mga mata na puno ng pagtataka at pangamba. Ang puso ko ay biglang kumabog ng mabilis at naramdaman ko ang kamay ni Carlo na mahigpit na humawak sa akin, parang nagbibigay ng lakas at proteksyon. "Hindi tayo nag-iisa," bulong niya sa akin. Ngumiti ako kahit na may halong kaba at tumugon, "Kahit saan tayo magpunta, lagi kang kasama ko." Biglang tumunog ang bracelet ko ng malakas, parang isang alarmang nagbabadya ng panganib. Tumayo si Carlo at tumingin sa paligid, handang harapin ang anumang darating. Sa gilid ng ilog may isang anino na mabilis na nawala sa dilim. Ang puso ko ay tumigil ng sandali at naramdaman ko ang lamig ng takot na dumaloy sa aking mga ugat. "Dapat nating malaman kung sino iyon," sabi ni Carlo. "Pero paano?" tanong ko, habang tinatanaw ang madilim na gubat. Tumakbo ang mga alaala ng mga nakaraang araw, ang mga lihim, ang mga babala, at ang mga pangakong hindi pa natutupad. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pag-asa ay nananatili, ang pagmamahal ay patuloy na sumisigla, at ang bracelet ko ay patuloy na tumutunog, na parang paalala na ang bawat hakbang namin ay may kahulugan.
Ang susunod na kabanata ay magbubukas ng mga pinto ng katotohanan, ngunit handa ba kami sa mga haharapin? Malamig ang gabi nang makarating kami ni Carlo sa tuktok ng bundok sa bayan namin sa Lipa. Suot ko ang beige na linen dress na may mga butones sa harap, hugot sa baywang na nagpapakita ng mga kurba ko ng dahan-dahan. Ang mga sandal ko ay may manipis na strap na kumikiskis sa mga bato sa lupa habang naglalakad kami. Ang buhok ko ay maluwag na nakasabit, may gintong hairpin na hugis dahon na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang bracelet ko ay patuloy na tumutunog, parang puso kong hindi mapakali. Huminto kami sa tabi ng isang batong bangko, napapalibutan ng matatayog na mga pine tree na sumasayaw sa malamig na hangin. Ang amoy ng resina ay pumupuno sa hangin, at ang mga bituin ay kumikislap ng maliwanag sa itaas, para bang nagbibigay gabay sa amin. Bumukas si Carlo ng termo at ibinuhos ang mainit na tsaa sa aming mga tasa. Dito, sa tuktok ng mundo, maraming kwento ang naghihintay na marinig, sabi niya habang nakatingin sa malayo. Hinawakan ko ang kamay niya, ang init ng palad niya ay nagbigay ng lakas sa aking puso. Handa na akong harapin ang lahat basta kasama kita. Habang umiinom kami ng tsaa, narinig namin ang mga huni ng kuliglig na tila musika ng gabi at ang malamyos na simoy ng hangin na nagdadala ng mga lihim ng kalikasan. Biglang lumitaw ang anino mula sa likod ng mga puno, isang lalaki na may matalim na tingin, ang mukha niya ay bahagyang natatabunan ng anino ng buwan. Ang puso ko ay tumigil ng sandali at ang bracelet ko ay tumunog ng malakas, parang babala. Hindi pa tapos ang kwento natin. Mahina ngunit matapang niyang sabi. Tumayo si Carlo, handang protektahan ako. Sino ka man, alamin mong di kami susuko. Lumapit ang lalaki. At sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang kwento ng nakaraan. Mga lihim, sakit at pag-asa na nagtatagpo sa gabing ito. Hindi ko alam kung anong susunod na kabanata ang haharapin namin, ngunit ang isang bagay ay sigurado. Ang bracelet ko ay patuloy na tutunog, tanda ng paglalakbay na hindi pa tapos, ng pagmamahal na patuloy na lumalaban, at ng misteryong kailangang tuklasin. Hanggang dito muna ang kwento natin, pero sa likod ng dilim, may mga lihim pa ring naghihintay na mabuksan. Sana ay makasama mo ako sa susunod na paglalakbay, dahil ang tunay na kwento ay nagsisimula pa lamang.